Ang pananampalataya ay nangangahulugan ng pagsuko, paniniwalang higit ang plano ng Diyos kaysa sa atin. Ang tahimik na pagsunod ni Jose ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay nagbubukas ng daan sa kanyang dakilang layunin sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay trust, pagtitiwala. Happy Feast Day of Saint Joseph. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ni San Jose, ang asawa ni Maria, ang esposo ng ating mahal na inang si Maria. At narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito kung paanong niyakap ni San Jose ang dakilang plano ng Diyos sa kabila ng hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ito. Siya nakatakda ng pakasal kay Maria hanggang sa nabalitaan niya na hindi pa nga niya naiuwi si Maria o hindi pa tapos nung rito, ng kasal dahil mayroong ilang bahagdan yung kasal sa kultura ng mga Hudyo. Ito isang mahabang proseso, hindi lang overnight, hindi lang whole day celebration, kundi ito mahabang proseso. At natagpo ang nagdadalang tao, si Maria. At sabi sa ating ebanghelyo, ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero sa panahon natin ngayon, siguro hirap tanggapin yan. O even the time of Joseph, siguro kung yung babaeng pakakasalan mo, mababalitaan mong ibuntis at sasabing lalang ng Espiritu Santo. Parang mahirap yatang tanggapin, mahirap maunawaan. Kaya imagine yung sitwasyon ni San Jose that time. And even during this time, delikado yung kalagayan ni Maria. Kaya nga sabi dito sa gospel, binibigyan ng emphasis dahil si Jose ay isang matuwid na tao, mabuting tao, ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria. At ang totoo, ayaw niyang ipahamak si Maria. Kasi sa kanilang kultura, kapag ang babae na nakatakda ng pakasal ay natagpo ang nagdadalang tao at hindi ito bunga ng lalaking kanyang pakakasalan, pwede siyang bigyan ng kaparusahang kamatayan sa pamamagitan ng stoning, pagbato sa kanya hanggang siya mamatay. Kaya imagine, kung ngayon gagawin yan, marami na sigurong kababaihan ang pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Napakahirap ng sitwasyon. Mahirap kay Maria, mahirap din sa side ni Joseph. Pero makikita natin dito yung kabutihan ng loob ni San Jose. Yung kanyang pagiging matuwid na ayaw niyang ipahamak si Maria. At
makikita natin dito yung talagang totoong pagmamahal ni San Jose kay Maria. Pero iba yung plano ng Diyos. May plano si San Jose, may plano si Maria, no? Pero may plano ang Diyos. Minsan sa buhay natin ganun, ano? Marami tayong plano sa buhay, marami tayong gustong gawin, pero ang tanong, ano yung plano ng Diyos para sa atin? Handa ba tayo na isakripisyo, isantabi yung ating plano para pagbigyan yung plano ng Diyos? Yan ang naganap sa buhay ni San Jose. May plano siya para kay Maria at siguro may plano rin si Maria. Pero iniba ng Diyos ang plano sa buhay nila. Pero makikita natin doon, bagamat gustong hiwalayan ng lihim ni San Jose, itong si Maria dahil sa mensahe ng anghel sa panaginip, ipinagkatiwala ni Jose ang kanyang sarili, isinantabi niya yung kanyang plano at pinanindigan yung plano ng Diyos na maging ama ng dinadala ni Maria. Kaya nga makikita natin dito yung napakahalagang katangian ni San Jose na gusto niyang ituro sa ating lahat. Ano po yun? Pagtitiwala. Pagtitiwala sa plano ng Diyos. Meron tayong plano. Yes. Magaganda yung plano natin sa ating sarili, sa ating buhay. At yung plano natin ay talaga namang ginagawa natin ng paraan para marating at maabot natin yung plano natin. Pero kapag iniba ng Diyos ang plano, handa ba tayong sumunod? Pinapakita ni San Jose na huwag tayong matakot sumunod sa plano ng Diyos. Bagamat iba ang plano niya sa plano natin, napakahalaga ng pagtitiwala. Dahil kapag pinagtiwalaan natin at sinunod natin ang plano ng Diyos, siya ang magbibigay ng biyaya sa atin para matupad, maisakatuparan ang plano niya. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin sa ating buhay. Tinatanong ba natin kung ano ang plano ng Diyos? O gusto natin palagi tayo lang ang nasusunod at plano natin ang masusunod? Sana, hilingin natin sa ating mga dasal, tanungin natin, Lord, ano ba yung plano mo sa buhay ko? Ano ba yung gusto mo na mangyari sa buhay ko? Hindi lang puro pansariling, ito ang gusto kong mangyari. Napakahalaga na tayo ay dumating sa punto ng buhay, Lord, what is your plan for me? At napakahalaga ng discernment, napakahalaga ng paglilimi, napakahalaga ng pagninilay, napakahalaga na kasama ang Diyos sa ating mga plano sa buhay. Do not worry. Pagtiwalaan natin ang plano ng Diyos at ibibigay niya sa atin ang grasya, yung biyaya na kinakailangan natin upang matupad, maisakatuparan natin ang plano niya. Napakahalaga ng pagtitiwala sapagkat sa taong nagtitiwala sa Diyos, hindi pinababayaan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang manaming Diyos, tulad ni San Jose, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming ibigay ang aming sarili upang matupad ang iyong mga plano, ang iyong mga pangarap sa bawat isa sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com.
Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.